Ang taon ay 1981. Ang Pilipinas ay isang bansang nasa bingit ng pagbabago, nagbabalansi sa pagitan ng mayamang pamahanan, ang kultura at ang pangako ng modernong kinabukasan. Si Ferdinand Marcos, ang Pangulo ng Pilipinas, ay may isang pangitain. Isang pangitayang lumalampas sa karaniwan na naglayong itaas ang katayuan ng bansa sa mundo. Nais niyang ilagay ang kanyang bansa sa mapa, hindi lamang bilang isang tuldok, ngunit bilang isang tanglaw ng pagunlad at kultura. Nais niyang maging punong abala ng Manila International Film Festival, isang kaganapang akit sa mga mata ng mundo sa Pilipinas. Isang engrandeng kaganapan, isang pagdiriwang ng sinehan, kung saan ang mahika ng pelikula ay sasalubungin ang kariktan ng Pilipinong pagkamapagtuloy. Upang maisakatuparan ang pangarap na ito, kailangan niya ng isang lugar na kapantay ng kanyang ambisyon. Isang lugar na hindi lamang magho-host ng festival, kundi magsisilbi ring testamento sa talino at pagkamalihayan ng Pilipino. Isang monumento sa pelikula, isang tanglaw ng kultura na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ito ang simula ng Manila Film Center. Isang proyektong magiging simbolo ng pambansang dangal at tagumpay sa sine. Ang arkitekto, si Froilan Hong, ay binigyan lamang 4 na buwan. 4 na buwan para gawing katotohanan ng isang pangitain, para lumikha ng isang obra maestra sa ilalim ng matinding pressure. Ito ay isang napakalaking gawain, halos imposible. Ang mga hamon ay napakalaki, ang timeline ay hindi mapapatawad. Ngunit ang salita ni Marcos ay batas. Ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag, at ang kanyang impluensya ay hindi maitatanggi. Nagsisimula ang trabaho, pinapalakas ng nag-alab na enerhiya. Ang mga manggagawa na hinihimok ng pinaghalong tungkulin at ambisyon ay nagbuhos ng kanilang puso sa proyekto. Araw at gabi, ang istruktura ay tumataas mula sa nireklamong lupa sa Manila Bay. Bawat ladrilyong inilatag, bawat sinag na inilagay, ay naglalapit sa pangitain sa katotohanan. Ang paggawa ay matindi, ang mga oras ay mahaba, ngunit ang diwa ng mga manggagawa ay nananatiling hindi natitinag. Nagtatayo sila ng higit pa sa isang istruktura, bumubuo sila ng isang legacy. Habang ang mga araw ay nagiging linggo, ang Manila Film Center ay nagsisimulang magkaroon ng hugis. Ang engrandeng silweta nito ay nakatayo bilang isang testamento sa pagsisikap ng tao at ang kapangyarihan ng isang ibinahaging pangarap. Sa bawat araw na lumilipas, idinaragdag ang mga finishing touches. Ang pangarap na dating tila malayo ay abot kamay na ngayon, handang humanga sa mundo. Nakumpleto na ang Manila Film Center, nakatayo ng buong pagmamalaki bilang isang bagong landmark ng kultura. Ang engrandeng pagbubukas ay isang sandali ng tagumpay, isang pagdiriwang ng kung ano ang maaaring makamit kapag ang pangitain ay nakakatugon sa determinasyon. Ang konstruksyon ay walang humpay, ang mga manggagawa ay tinutulak sa kanilang mga limitasyon. Ang paghahapo ay nagiging isang palagiang kasama. Araw-araw, nagpapagal sila sa ilalim ng nakapapasong araw at sa malamig na gabi, ang kanilang mga katawan ay sumasakit, ang kanilang mga espiritu ay humihina. Gayunpaman, nagpapatuloy sila na hinihimok ng pangako ng pagkumpleto at ng nagbabadyang banta ng pagkabigo. Ang deadline ay nagbabadya, isang hindi mapapatawad na multo. Ang bawat tiktak ng orasan ay umalingaw-ngaw sa kanilang isipan, isang palaging paalala ng oras na lumilipas. Ang pressure ay tumataas, ang pagmamadali ay nasasalat. Ang bawat segundo ay mahalaga, ang bawat sandali ay isang karera laban sa oras. Pagkatapos, tumama ang trahedya. Sa kalaliman ng gabi, gumuho ang isang scaffolding. Ang tunog ng metal na umiikot at nababali ay pumuno sa hangin, isang tagapagbalita ng sakuna. Ang kadiliman ay tinusok ng biglaang kaguluhan, isang bangungot na nagbubukas sa harap ng kanilang mga mata. 12 ng mga manggagawa ang nahulog sa basang semento sa ibaba. Nagkagulo. Ang dating maayos na lugar ay naging kaguluhan. Ang mga sigawan at hiyawan ay pumuno sa gabi. Ang basang semento, na dapat ay pundasyon ng kanilang pagsusumikap, ay naging bitag, isang libingan para sa mga kapuspalad. Ang mga iyak ng mga nasugatan ay tumatagos sa gabi. Ang kanilang sakit ay isang malinaw na paalala sa mga panganib na kanilang kinakaharap, ang mga panganib na kanilang kinukuha. Nagmamadali ang mga emergency workers sa pinangyarihan. Ang kanilang mga pagsisikap ay desperado ngunit kailangan. Ang hangin ay makapal sa takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit isang utos ang ibinigay, isang nakakakilabot na utos. Dapat magpatuloy ang trabaho. Ang foreman, malamig ang mga mata at hindi nagpapatalo, ay humihingi ng pag-unlad sa kabila ng trahedya. Ang mga manggagawa, bagamat natitinag, ay walang magawa kundi sumunod.
Ang proyekto ay dapat magpatuloy, anuman ang maging kapalit. Ang mga katawan ay naiwan na nakalibing sa loob ng tumutuyong semento. Ang kanilang sakripisyo ay nagiging bahagi ng istruktura, isang malungkot na testamento sa walang humpay na paghabol sa pag-unlad. Ang semento ay tumitigas, tinatatakan ang kanilang kapalaran. Ang kanilang mga kwento ay magpakailanman na magkakaugnay sa gusali. Isang nakakatakot na pundasyon para sa sentro ng sine. Ang lugar, na dating lugar ng pag-asa at ambisyon, ngayon ay may dala ng madilim na kasaysayan. Ang sentro ng sining ay tumataas, ngunit ang pundasyon nito ay nabahiran, pinagmumultuhan ng mga alaala ng mga namatay. Isang karera laban sa oras, isang karera na kumitil ng napakaraming buhay. Nagbukas ang Manila Film Festival, gaya ng naka-schedule, isang ingranding kaganapan na sabik na hinihintay ng lungsod sa loob ng maraming buwan. Isang panoorin ng kahali-halina, isang tagumpay laban sa trahedya. Naglalakad ang mga celebrity sa red carpet, ang kanilang mga ngiti ay nagtatakip sa mga anino ng nakaraan. Ngunit sa likod ng harapan, nagsisimula ang mga bulong-bulungan. Mga bulong-bulungan na nagsasalita ng mga bagay na hindi nakikita, ng mga sikretong nakakabaon sa loob ng mga pader. Mga bulong ng mga hindi mapakali na kaluluwang nakulong sa loob ng mga pader. Mga kaluluwang naroroon sa loob ng maraming dekada. Ang kanilang mga kwento ay nakalimutan ng panahon. Mga bulong ng mga kakaibang ingay, mga hindi maipaliwanag na malamig na lugar na nagpapadala ng panginginig sa gulugod ng sinumang maglakas loob na lumapit ng malapit. Isang gabi, isang projectionist na nagtatrabaho ng gabi ang nakarinig nito. Walang laman ng teatro, ngunit ang hangin ay makapal sa isang nakakatakot na presensya. Isang koro ng mga daing umalingaw-ngaw sa walang laman na teatro. Ang tunog ay nakakakilabot, parang panagoy mula sa ibang mundo. Siya ay nag-iimbestiga, ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay puno ng takot. Ang mga daing ay lumalakas. Ang mga daing ay nagmumula sa mga dingding mula sa mismong semento. Para bang buhay ang gusali, umiiyak sa sakit at kalungkutan. Ang mukha ng projectionist ay isang maskara ng takot. Alam niyang hindi siya nag-iisa na may nanonood sa kanya mula sa mga anino. Ang mga anino ay gumagalaw sa mga sulok ng teatro, kumikislap na parang mga multo. Ang hangin ay lalong lumalamig, ang mga bulong ay lalong nagiging mapilit. Hindi na makayanan pa, tumakbo palabas ng teatro ang projectionist. Ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa mga walang laman na bulwagan. Ang teatro ay nananatili, isang walang laman na shell na puno ng mga natitirang dayandang ng nakaraan. Patuloy na umiiyak ang mga pader. Ang kanilang mga sikreto ay hindi pa rin nabubunyag. Kumalat ang balita tungkol sa kababalaghan. Ipinagkibit balikat ito ng ilan bilang pamahiin, ang mga kwento ng mga natatakot na manggagawa, ngunit alam ng iba ang katotohanan. Nakita nila ang mga anino na gumagalaw, naramdaman ang nagyayelong hininga sa kanilang mga lig. Naguulat ang mga security guard na nakakita ng mga multo na gumagala sa mga pasilyo, kusang sumasara ang mga pinto. Ang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa mga walang laman na pasilyo. Ang Manila Film Center, isang monumento sa sining at ambisyon, ay ging isang haunted house. Isang testamento sa sakripisyo ng tao sa pagtatayo nito.